Channeling your energy. Your soul calls here. Kamusta, Sagittarius, Sun, Moon at Rising? Andito na naman tayo sa ating monthly reading. At for the month of August reading, hindi lahat magre-resonate. Kunin lamang ang magre-resonate at iwan ang hindi. Sagittarius, Sun, Moon at Rising, ano kaya ang mensahe ng universe para sa'yo? Kuha muna ako ng isang card for your energy. Ano ba ang nararamdaman ng mga Sagittarius? Sagittarius, hindi lahat ng nararamdaman mong bigat ay galing sa'yo. May ilan sa inyo na parang ilang gabi nang hindi mapakali, paulit-ulit ang iniisip kahit pagod na ang katawan, gising pa rin ang isip. Para bang may energy paulit-ulit na bumabalik kahit pilit mo nang iniiwasan. Kung ito ay reading na para sa'yo, manatili ka hanggang dulo dahil may mahalagang message na gustong ipaabot ang spiritual na gabay para sa buwan ng August. Bago tayo magsimula o huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata kung maaari. I-ground natin ang ating energy. Inaanyayahan ko ang banal na liwanag, ang ating mga spiritual na gabay, mga angel na pinakamataas na kabutihan at ang banal na proteksyon. Nagabayan lamang tayo sa mensaheng para sa pinakamataas na kapakanan ng bawat Sagittarius, Sun, Moon at Rising na makakatagpo ng reading na to. Tanging liwanag lamang ang aming tinatanggap at ganun din. Kung gusto mong magpa-personal reading, paalala lamang na hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Hindi rin ako nagbibigay ng reading sa chat. Laging may video call muna bago anumang energy exchange. Ang lahat ng official contact details ko ay nasa aking mga social media pages. Mag-ingat sa mga nagpapanggap. At ngayon, ang unang energy na lumalabas ay sobrang bigat sa isipan. May Sagittarius dito na parang hindi makaalis sa isang sitwasyon dahil sa kakaisip. Hindi ito simpleng overthinking, parang bawat possibility ay iniisip mo bakit nangyari. Bakit hindi naging maayos? May mali ba akong ginawa? Paulit-ulit at habang tumatagal, mas lalo mong pinapasan ng bigat na dapat sana ay matagal mo nang naibaba. Nararamdaman ko rin na may ilan sa inyo na kahit napapaligiran ng tao, pakiramdam ninyo ay nag-iisa pa rin kayo. Parang may kulang, no? Parang may space na hindi mapunan kahit ginagawa mo naman ang lahat para maging masaya. May iba namang Sagittarius na pagod nang maging tagapagligtas ng lahat. Ikaw ang laging nagbibigay, ikaw ang laging umaalalay, ikaw ang laging umiintindi. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, parang walang lumilingon, no? At doon nagsisimulang mabawasan ang emotional mong lakas. Nakakaramdam din ako ng imbalance, may hindi pantay, maaring sa relasyon, maaring sa pamilya, maaaring sa trabaho o kahit sa simpleng pagbibigay at pagtanggap ng respeto. Kapag iisa lang ang laging nagbibigay, darating ang punto na mauubos talaga ang energy. Isa pa sa lumalabas ay usapin ng tiwala. May ilan sa inyo na parang nagsisimulang mapansin ang mga bagay na dati ay hindi ninyo pinapansin. Mga maliliit na kilos, mga salitang hindi nagtutugma, mga pangakong paulit-ulit na napapako, unti-unti ninyong nakikita kung sino ang tunay na nagpapahalaga at sino ang komportable lamang habang may napapakinabangan. Kung tungkol naman ito sa trabaho o negosyo, nakikita ko ang pakiramdam na parang hindi lahat ay nagtutulungan. May miscommunication, may hindi pagkakaunawaan, may mga plano na hindi umaandar ayon sa inaasahan. Huwag mong piliting buhatin ang responsibility kasi ng lahat. Hindi mo obligasyong ayusin ang mga taong ayaw ding ayusin ang sarili nila. May isa pang message, Sagittarius. Nararamdaman kong may Sagittarius na unti-unting nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil matagal kang napaligiran ng mga taong mas mabilis pumuna kaysa magbigay ng suporta.
Kapag paulit-ulit mong naririnig na kulang ka, darating ang araw na pati ikaw ay paniniwalaan mo yun. Pero hindi yun ang nakikita kong liwanag. Nakikita ng liwanag ang isang tao na marami pang hindi ginagamit na kakayahan. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Mas matalino ka kaysa sa ipinaparamdam ng ibang tao. At mas malapit ka sa direksyong hinahanap mo kaysa sa inaakala mo. May isa ring energy rito ng pagkapit, parang gusto mong umalis sa isang sitwasyon. Pero may bahagi ng puso mo o isip na ayaw bumitaw. Tama ba? Hindi dahil masaya ka pa dun kundi dahil natatakot kang magsimula ulit. Natural lamang ang matakot, ngunit tandaan, Sagittarius, ang takot ay hindi palaging babala. Minsan, senyalis din ito ng papasok ka sa isang lugar na hindi mo pa nararanasan. At doon nagsisimula ang paglago. Habang tinitingnan ko ang energy, may isa pang paalala. Hindi lahat ng iniisip mong hadlang ay permanent. May ilan dito na parang nakulong sa sariling paniniwala. Paulit-ulit mong sinasabing hindi mo kaya. Na huli na ang lahat, na wala ng pag-asa. Pero ang tanong ng liwanag sa iyo ay, sigurado nga bang yun ang katotohanan? O yun lamang ang kwentong matagal mo nang inuulit sa sarili mo? Diyan muna tayo hihinto at pinapakiramdaman ko ang mga energy mo. Huminga ng malalim, Sagittarius. Hayaan mo mag-sink in ang mga message na tunay na tumutugma sa sitwasyon mo. At tandaan hindi lahat ng message ay para sa lahat. Kunin mo lamang ang bahagi na nararamdaman mong para sa'yo at iwan ang hindi. Sagittarius, habang mas lumalalim ang energy ng reading na to, may isang bagay na paulit-ulit kong nararamdaman. May ilan sa inyo na nasa gitna ng isang sitwasyon na parang hindi na umuusad, hindi dahil wala kayong ginagawa kundi dahil parang may pader na hindi ninyo makita. Para bang sa tuwing susubukan mong umabante, may panibagong dahilan para maantala. Kung tungkol ito sa trabaho, negosyo, application o anumang plano, huwag mong isipin na nawawala ang halaga mo dahil lang mabagal ang takbo ng sitwasyon. Minsan ang pagkaantala ay nagbibigay ng pagkakataon para makita mo ang mga detalye na maaaring hindi mo mapansin noong nagmamadali ka. May isa rin akong nararamdamang energy ng isang tao sa paligid mo. Hindi ko sinasabing masama siyang tao, pero parang hindi pareho ang level ng commitment ninyo. Habang ikaw ay seryoso sa pagbubuo ng isang bagay, siya naman ay tila pabago-bago ng direksyon. At doon nagsisimula ang maubos ang pasensya mo. Kung ito ay tumutukoy sa trabaho, maaring may kasamahan na hindi tinatapos ang responsibility niya. Kung pamilya naman, maaring ikaw ang laging inaasahan. Kung sa relasyon, maaring ikaw ang mas maraming isinasacrifice. Hindi ito tungkol sa pagbibilang ng ginagawa Ito ay tungkol sa balance. May message rin para sa Sagittarius na matagal nang nagsisikap na mapatunayan ang sarili. Nararamdaman kong pagod ka nang humingi ng pagkilala at ang liwanag ay nagsasabing may mga pintuang hindi kailanman magbubukas kahit gaano ka kumatok. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi yun ang pintuang inilaan para sa'yo. Kapag hindi ka na tinatanggap sa isang lugar, huwag mong hayaang doon masukat ang halaga mo. May iba pang lugar na mas makakakita ng tunay mong kakayahan. Isa pa sa lumalabas ay tungkol sa pera. Hindi ito simpleng usapin ng kakulangan. Mas nararamdaman ko ang pagiging maingat. Parang mas pinipili mong pag-isipan ang bawat gastusin. May ilan sa inyo na mas inuuna muna ang security kaysa pansamantalang kasiyahan. At kung ganito ang sitwasyon mo, hindi ito kahinaan. Isa itong anyo ng pagiging responsible. May message rin tungkol sa isang pagkakataong dati mong pinalampas. Huwag kang mabigla kung muli itong lumitaw sa ibang anyo.
Hindi eksaktong pareho ha, ngunit may pagkakahawig, parang ganon. At sa pagkakataong yon, mas marami ka ng karanasan. Mas malinaw ka ng magde-decide at napapansin ko rin ang energy ng isang Sagittarius na matagal ng tahimik. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil napagod ka ng magpaliwanag sa mga taong pinipili pa rin hindi umunawa. At minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Hindi lahat ng arguments ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng paratang ay kailangang patunayan na mali. May mga laban na nanalo ka kapag hindi ka na sumasali. May message rin para sa mga OFW, naghahanap ng trabaho o may planong lumipat ng lugar. Nararamdaman ko ang pakiramdam na tila gusto mong lumayo na hindi lang sa isang lokasyon kundi pati sa mga lumang energy matagal nang nagpapabigat sa'yo. At kung ito ang nararamdaman mo, magsimula sa maliit na hakbang. Hindi kailangang isang malaking desisyon agad ha. Minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpili kung sino ang bibigyan mo ng access sa iyong oras at kapayapaan. At may napakalakas na paalala. Huwag mong maliitin ang mga bagay na tahimik na umuunlad. Hindi lahat ng pagpapala ay maingay. Hindi lahat ng tamang direksyon ay mabilis. May mga binhing matagal bago tumubo, ngunit kapag dumating ang tamang panahon, mas matibay ang ugat. Kung pakiramdam mo ay mabagal ang August para sa iyo, wag mo ito ikumpara sa bilis ng iba. Magkakaiba ang oras ng bawat kaluluwa. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa paglalakad. At habang pinagmamasdan ko ang energy, may isang message na gusto kong iwan sa bahaging ito. Kapag tumigil kang hanapin ang iyong halaga sa opinyon ng ibang tao, mas maririnig mo ang sariling tinig at doon nagsisimulang bumalik ang kapayapaan mo. Kung ang reading na to ay tumutugma sa sitwasyon mo, kunin mo ang mensaheng para sa iyo at hayaang manatili ang anumang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. At muling paalala, hindi po ako nagme-message ng una para alok ng any services. Kayo po ang unang mag-message sa akin sa nakapost na number or mga social medias ko. Diyan lamang po kayo magko-connect sa akin kung gusto nyo po ng private reading. At wag po kayo agad-agad maniwala kung sino man ang magme-message sa inyo. Magvi-video call po muna tayo bago po kayo mag-send ng energy exchange. Sagittarius, may yugto ng buhay mo na tila pilit mong gustong unawain ng lahat. Bakit ito nangyari? Bakit ganito ang naging resulta? Bakit parang mas mabigat ang dinadala mo kumpara sa ibang tao? Ngunit ang liwanag ay nagpapakita na hindi lahat ng sagot ay dumarating agad. May mga karanasang naunawaan lamang kapag nalampasan mo na ang mga to. May ilan sa inyo na matagal nang may kinikimkim. Ayan, Sagittarius. Hindi man ito nakikita ng mga tao sa paligid mo, ramdam ng iyong kaluluwa ang bigat nito. At ang message ay napakasimple. Hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang isang pasaning hindi na bahagi ng susunod mong kabanata. May pagtatapos na ipinapakita rito. Hindi ito dahilan para matakot. Sa halip, ito ay paalala na may mga bagay na natapos na ang layunin sa buhay mo. Kapag patuloy mong kinakapit ang tapos na, nawawala ng space ang mga bagong biyayang gustong pumasok. May ilan ding Sagittarius na unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa sa sarili. Hindi ito dahil nagbago ang mga tao ha, kundi dahil nagsisimula ka nang makita ang sarili mo sa mas malinaw na paraan. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat. Ang mga taong tunay na para sa iyo ay hindi hinihiling baguhin mo ang iyong pagkatao upang tanggapin ka. Para sa usaping financial, nararamdaman ko ang energy ng pagiging mas matatag. Hindi ito nagsasabing biglaan ang lahat ha. Mas nakikita ko ang pagbuo ng foundation. Unti-unting pag-aayos, ayan. Mas maingat na pagpapasya, corrected by.
at mas malinaw na direksyon. At kapag naging disiplinado ka sa mga susunod na hakbang, mas magiging panatag ang pakiramdam mo kaysa sa dati. Ayan, napakaganda ng message na to, Sagittarius. Para naman sa mga may sariling negosyo, content creator, freelancer o naghahanap ng bagong opportunity, huwag mong maliitin ang mga koneksyong dumarating ng tahimik. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap ang nagiging daan sa isang opportunity na matagal mo nang hinihintay. Manatiling bukas sa tamang collaboration, ngunit huwag kalimutang pakinggan ang iyong intuition bago magtiwala. At pumunta naman tayo sa wisdom message. Again, Sagittarius, hindi ito para sa lahat. Kunin lamang ang magre-resonate at iwan ang hindi. Baka na naman mag-message na naman kayo sa akin na. Okay, mga Sagittarius. At ang yung wisdom card, uy, chaos and conflict. Ang card na to, chaos and conflict, ay nagsasabing kung may kaguluhan sa paligid mo, wag mong isiping lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Ayan, Sagittarius. May mga sitwasyong inilalabas ang tunay na kulay ng bawat tao kapag may natatanggal sa buhay mo. Huwag mo agad itong tingnan bilang pagkawala. Minsan ito ang paraan ng universe upang alisin ang mga energy hindi na umaayon sa direksyong tinatahak mo. At sa gitna ng kaguluhan, piliin mong manatiling nakasentro. Hindi dahil mahina ka, ha, Sagittarius, kundi dahil alam mong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. At last wisdom message, oracle card ay why. Sagittarius, hindi lahat ng bakit ay kailangang masagot ngayon. May mga tanong na hindi binibigay ang kasagutan habang nasa gitna ka ng process or nasa gitna ka pa ng process. Ayan. Kapag dumating ang tamang panahon, mapapansin mong ang mga pangyayaring dati mong kini-question ay siya palang nagtulak sa'yo papunta sa lugar na mas angkop para sa paglago mo. Kaya kung may isang bagay kang gustong bitawan ngayong August, bitawan mo ang sobrang pagnanais na kontrolin ng bawat detalye. Minsan, ang pinakamalaking anyo ng pagtitiwala ay ang pagpapatuloy kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong magbigay ng special na message dahil may ilang grupo ng tao ang napakalakas ng energy sa reading na to. At unang-una sa lahat ng mga OFW nating Sagittarius, nasaan ka man ngayon, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, United States, United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Germany, Netherlands, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Israel, at sa lahat ng bansang hindi ko man nabanggit ngunit nakikinig sa reading na to, naway gabayan kayo ng liwanag araw-araw. At sa mga nanonood dito sa Pilipinas, maraming salamat sa walang sawang pakikinig ng ating reading. Ramdam ko ang pagod ng ilan sa inyo. Hindi lang ito pagod sa trabaho, pagod ito sa isang taong kailangang maging matatag kahit gusto na ring umiyak. May mga araw na gusto mo na lang yakapin ang pamilya mo, may mga birthday, anniversary, Pasko at mahalagang okasyon na hindi mo nadadaluhan dahil inuuna mong mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kung ikaw to, nais kong malaman mo na hindi nasasayang ang bawat sacrifice na ginagawa mo. Alagaan mo rin ang sarili mo, hindi lamang ang pamilya na nangangailangan sa'yo. Kailangan ka rin ng sarili mong kalusugan, isip at puso. Para naman sa ating mga senior citizen na Sagittarius, maraming salamat sa karunungang ibinabahagi ninyo. Minsan, pakiramdam ninyo ay hindi na kayo gaanong napapakinggan.
Ngunit tandaan, maraming tao ang natututo dahil sa mga karanasang pinagdaanan ninyo. Kung may pangarap ka pang gustong simulan, hindi huli ang panahon para matuto. Hindi rin huli ang panahon para maranasan ang katahimikan at saya na matagal mong ipinagdarasal. Patuloy kang maging ilaw ng iyong pamilya. Para sa mga single Sagittarius, nararamdaman kong may ilan sa inyo na matagal nang pinipiling mahalin muna ang sarili at yon ay hindi kahinaan. Hindi sukatan ng halaga ang pagkakaroon o kawalan ng relasyon. Habang hinihintay mo ang tamang tao, huwag mong kalimutang buuin ang buhay na magiging masaya ka kahit ikaw muna ang kasama mo. Kapag dumating ang tamang koneksyon, hindi nito kukunin ang kapayapaang pinaghirapan mong buuin. Idaragdag lamang nito ang saya sa buhay na mayroon ka na. Maraming salamat sa pagsama sa reading na to. Kung may bahagi ng mensaheng tumugma sa iyong sitwasyon, kunin mo lamang ang nagsilbing gabay sa iyo at hayaan ang anumang hindi umaayon. Naway patuloy kang gabayan ng banal na liwanag ng iyong mga spiritual na gabay at ng pagpapalang na ayon sa pinakamataas na kabutihan ng iyong landas. Hanggang sa muli, Sagittarius. Again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat.